BGMA, habang pinapanood namin yung video mo, may nakita kami ng mga products na nakatag doon sa video description. So, ibig sabihin ba ng BGMA na meron ng tinatawag na affiliate program ang YouTube? So, dito guys, pag-uusapan natin, especially doon sa mga monetize na ang channel, no, na pwede na rin po kayo kumita through product commission dito sa YouTube, especially kung meron kayong connection sa Shopee. Okay? So, dito guys, explain din po natin yung step by step paano kayo makakapag-tag ng products, lalo na bago kayo makapag-upload ng video dito sa YouTube. So, hindi na natin papatagalin to guys. Let's go! So, bago pala natin simulan itong vlog na to guys, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako pala si DJMA and most of my videos ay nakapokus sa YouTube tips. So, nagbibigay din ako ng iba't ibang latest updates about sa YouTube, and of course guys, nagbabahagi din ako ng iba't ibang social media apps or live streaming applications na pwede nyo pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. So, una sa lahat guys, yung affiliate program, ito yung parang magtatag ka ng products sa videos mo, and eventually pag clinic nila yung shop link or yung product link na yon ay may makukuha ka na commission doon sa product na mabebenta mo. So, una sa lahat guys, sa mga monetized channel, no? So, pwede kayong pumunta doon sa inyong mga YouTube studio kung kayo man po ay naka-laptop, desktop, or naka-cellphone, Android phones. So, pagka-click nyo po ng YouTube Studio guys, i-click nyo lang po yung earn sa baba and then hanapin nyo po yung shopping. So guys, pag na-activate nyo na yung affiliate program dito sa inyong shopping feature ng monetization, is ganito po yung magiging itsura ng inyong YouTube Studio, especially sa affiliate program. Pero kung hindi nyo pa siya na-activate guys, is parang may makikita kayo dyan na turn on, sabihin natin terms and policies ng affiliate program para kahit papano is ma-activate nyo siya at makapagtag na kayo ng products sa inyong mga video description. So guys, yung analytics na makikita nyo po pala dito, no? So punta kayo sa revenue, so makikita nyo po dyan yung inyong estimated revenue or in short yung commission, and then makikita nyo din po dyan guys kung magkano yung binili ng viewers nyo diretso dun sa link nyo. So, nandyan po yung parang price ng product na binili nila. And at the same time, guys, kung ilan yung nasold or ilan yung number of order na ginawa ng inyong mga viewers using your link doon sa inyong video description. And of course, guys, nakalagay din po dyan kung ilang beses siya clinic or ilang beses siyang sinilip ng mga viewers nyo. And ang napansin ko lang, guys, no, nakabenta tayo ng isang product dito, which is dishwashing liquid. Pero guys, napansin ko din na hindi naman siya nakatag doon sa video description. So, yung naisip ko guys na even though hindi siya nakatag mismo dun sa video description yung product na binili ng viewers mo, pero kung yung link mo ang gagamitin nila tapos kahit anong product ang i-browse nila, is magkakaroon ka ng commission doon sa product na pipiliin nila doon sa mismong platform na pagbibilhan nila, which is yung sa akin guys sa Shopee. Kaya mapapansin nyo guys dito sa analytics natin, parang meron na tayong 8 pesos commission, tapos yung presyo ng binili ng viewer natin is parang isang piraso ng dishwashing liquid worth 243 pesos. So, yung commission na nakuha natin dun guys ay parang 8 pesos plus. So, meron siyang percentage kung magkano yung commission na papasok sa'yo. Even though magtatag ka ng any products doon sa video description mo at nagkaroon man ng interest yung mga viewers mo na bumili doon sa product na ipinopromote mo sa video mo, is talagang makakatulong siya para umangat ang revenue dito sa tinatawag natin na affiliate program. Ang napansin ko lang dito is hindi kayo magkakaroon ng commission kung ibe-base lang sa number of clicks. So, nakadepende pa rin siya dun sa kung ilan yung maibebenta nyo using your link dun sa mga YouTube videos nyo. So ayun guys, tapos na natin i-introduce kung paano i-activate yung affiliate program and at the same time yung analytics na pwede nyo makita sa inyong YouTube Studio lalo na pagka-activated na yung affiliate program nyo. So dito naman guys, ipapakita natin dito sa side na to yung screen record natin. Paano ba tayo pwede mag-tag ng products? So una sa lahat guys, kung example, tapos na kayo mag-edit ng videos nyo, so i-upload nyo na siya. So syempre open nyo yung YouTube nyo and then dun sa baba, kung cellphone man ang gamit nyo, isi-click nyo po yung plus sign, which is yun po yung upload button, di ba? So pagka-click nyo po ng plus sign and then click nyo yung video, any videos na i-upload nyo, and eventually dun kayo pumunta guys dun sa tag products. Like for example, nalagay nyo na po yung thumbnail, yung title, naayos nyo na po yung settings. So kung activated na po yung affiliate program nyo guys, is may makikita po kayo na tag products. So dyan nyo po pwede itag yung products na pwede nyong i-link sa Shopee. So ito guys, sinubukan ko nung clinic ko yung tag products, nung clinic ko yung shop or yung store. So parang ang option ko lang guys is Shopee lang talaga. So yun lang talaga yung option ko as of now. So hindi ko pa nakikita like yung Lazada or any kind of
alam nyo na apps na pwede natin pagbilhan online. So kumbaga Shopee lang talaga yung available now dito sa akin. So nung pagka-click ko sa Shopee, nagulat ako guys kasi almost lahat ng product na kung saan pwede kang magkaroon ng commission is bigla na lang siyang lalabas. So kumbaga guys, sinasabi sa atin, nitong tag products na ito o nung affiliate program ni YouTube is kahit anong produkto dito sa YouTube. Basta pasok siya dun sa tinatawag natin na community guidelines, yung mga product na legal na pwede mong ibenta through online is makikita natin siya dito. Automatically guys, pag clinic nyo po yung store or yung shop and then i-clinic nyo po yung Shopee or pinili nyo yung Shopee, so lahat ng product na pwede kayong magkaroon ng commission from Shopee is lalabas dito. Kaya sa akin guys, mapapansin nyo because yung niche natin is all about YouTube education. So ang pinipili ko talaga guys na mga products dito is all about dun sa mga nasubukan ko na like yung mic, yung lights na gamit natin. Kasi guys, mapapansin nyo medyo maliwanag yung ating video lagi. So dahil nga, yun nga guys, kumbaga gumagamit ako ng product na pinopromote ko dito sa ating video, which is yung soft light. Kung di ako nagkakamali, parang soft lighting siya na kung saan dalawa yung binili ko nun guys. So makikita nyo po yan na nakatag dito sa ating video description. Kung gusto nyo po na mas maging maliwanag yung background nyo or yung inyong video quality para kahit papano makatulong siya sa good output ng inyong mga videos. So ayun guys, kumbaga nakadepende po yan sa niche nyo. Like for example, kung kayo po ay nakapokus sa cooking vlogs or cooking niche, is pwede po kayong magtag ng mga products na ginagamit nyo sa pagluluto. So kung kayo naman po ay nakapokus sa mga vlogging materials or vlogging cameras, so pwede din kayo mag-tag products ng mga equipments or items na related doon sa vlogging contents. So guys, ito pala yung rules ng YouTube sa affiliate program featured niya sa monetization. So dapat guys, pagka magpo-promote kayo ng product is make sure na related yung niche nyo doon sa pinopromote nyo na product, and hanggat maaari guys, dapat visible yung product. So kumbaga talagang actual na hawak nyo yung product or pinapakita nyo siya doon sa video nyo. Kasi guys, ito yung magiging reason para kahit papano na bumili yung mga viewers natin, lalo na kung makita nila ito actually doon sa ating mga videos. At syempre guys, no, yung products is intended lang yan, hindi lang para magkaroon ka ng commission. So yung pinakang goal mo, dapat pares kayo ng Shopee na binebenta mo yung product para kahit papano is ma-introduce mo yung kalidad ng mga products na binebenta nila. So guys, dapat alam nyo to kasi para kahit papano maprotektahan yung platform, and at the same time is malaman ng mga viewers natin na quality yung binebenta ng platform na pinopromote natin, at ganun din yung mga products na makikita nila sa mga videos natin. Kaya sa sitwasyon ko guys, ang tinatag na product or yung tinatag ko na product sa mga videos ko is yung mga vlogging items na subok ko na, nagamit ko na, and at the same time yung abot kaya ng mga viewers natin para kahit papano kung maisipan nilang bumili ng mga products na yon is may chance talaga na bumili sila. So ganyan lang guys, so pwede nyo pong i-click yung sa right side, like for example yung add item or add products. So guys, honestly, pwede kayo mag-add products ng kahit ilan, pero hindi ko pa nasubukan kung ilan yung pinakang limit niya. Pero para sa akin guys, kung maglalagay man kayo ng products dun sa inyong mga video description, is make sure na sinubukan nyo siya or mismong ipakita nyo doon sa video kung paano siya gamitin. Kasi baka mamaya, porke kayo po ay monetize na, sasamantalahin nyo po yung affiliate program na sobrang dami nyong itatag na products doon, even though hindi naman talaga siya related doon sa content or niche nyo. Pero yung sa akin guys, advice lang naman, kumbaga guys, at the end of the day, kayo pa rin po yung parang may responsibilidad dyan sa channel nyo. Pero yung sa akin lang guys, kung ano lang po yung mga items na sa tingin nyo is babagay dun sa content na ginagawa nyo or doon sa niche na meron kayo, so yun lang po yung itag nyo doon sa inyong mga tag products. So for example guys, natag nyo na, so click nyo lang po yung done, and eventually guys, automatically pagkatapos nyo pong maayos na lahat ng settings, nakapag-tag na kayo ng products doon sa videos nyo, so syempre guys, pwede nyo nang i-upload yung video. And guys, pagka nakapublish na yung video na yon, pwede nyo pong i-check at ganito po yung magiging itsura. So automatically guys, lahat po ng products na nakatag doon sa inyong video ay makikita nyo po. Katulad po nung nakikita nyo doon sa mga vlogs natin now, which is may mga products po tayo na kung saan guys, na pag clinic nyo po yung product na yon, eventually, at sabihin natin in-order nyo siya, so magkakaroon ako ng commission doon. So ganun siya gumagana guys. And eventually, katulad nung sinabi ko kanina guys, na hindi po tayo nagkakaroon ng commission dun sa number of clicks. Parang napansin ko guys, nakadepende po talaga kung may bumili po talaga doon sa link na gamit nyo or dun sa product na nakatag doon sa video nyo. So ganun po siya gumagana. So guys, para sa akin yung conclusion ko about sa vlog natin today about sa affiliate program is that ang daming content creators ang umalis sa YouTube kasi nakukulangan na sila sa revenue. Pero para sa akin guys, si YouTube is ginugulat tayong lahat
So pag sinabi kong ginugulat is that nag-i-innovate siya, nag-upgrade siya, so nagdadagdag siya ng ways paano tayo kumita sa YouTube. Honestly guys, itong affiliate program, hindi ko alam kung kailan sinimula ni YouTube dito sa Pilipinas. Pero ako guys, this week or last week ko lang siya inactivate. Pero based sa pagkakaalam ko, may mga Filipino YouTubers na din kasi na matagal nang may affiliate program. So kumbaga ang sa akin lang guys, ngayon ko lang siya na-activate. So ngayon ko lang siya napag-aralan. So ngayon guys, isineshare ko siya doon sa mga bagong viewers natin na monetize at hindi pa monetize. So doon naman guys, sa mga hindi pa monetize, alam ko guys, nahihirapan kayo. Okay? Yung iba nagkakaroon ng problema sa verification like cellphone number. Yung iba naman is nagkakaroon sa requirement like sa 4,000 watch hours or dun sa tinatawag natin na public shorts views. Ang sa akin lang guys, no, para kahit papano magkaroon kayo ng mas klaro na sagot lalo na pagka hindi ako masyado nakaka-reply sa mga comment nyo. So pwede po kayong magpunta sa YouTube Help. So guys, no, ilalagay natin yung link ng YouTube Help. Kasi guys, sa YouTube Help, kahit anong itanong nyo, for sure guys, meron silang sagot na nakahanda para sa inyo. Kasi guys, minsan pag may sinesearch ako na problema, so dyan ako nagsisearch. And eventually guys, nalalaman ko yung mga hindi ko pa alam about YouTube. So kahit papano, para makatulong ito sa inyo, lalo na pagka may katanungan kayo sa problema nyo dito sa YouTube. So yun lang guys, no, sa mga monetized channel, congratulations po sa inyo. Kung ang problema nyo po ngayon ay yung revenue nyo, so para sa akin guys, dapat mas motivate kayo. Kasi may mga bagong YouTuber na ang problema nila ngayon is paano sila mag-grow, paano sila ma-monetize. So meaning kung monetize na yung channel mo, dapat yun yung time na ganado ka. Dapat yun yung time na parang i-explore mo lahat ng ways paano ka ba pwede magkaroon ng sapat na revenue para kumita ka monthly dito sa YouTube. So kasi guys, katulad nung sinabi ko guys, dito sa YouTube guys, dati hindi ako kumikita monthly dito. Pero ngayon guys, because of yung grind na ginagawa natin and at the same time yung mga vlogs na ginagawa natin time to time is monthly kumikita na po tayo. At yung kinikita natin dito guys, alam nyo naman, lagi ko naman yung sinishare dun sa mga past videos natin kung nasaan na yung range natin. Pero masaya ako guys kasi kahit papaano isawa ko yung oras ko, kumbaga wala tayong pressure. Yung para sa akin guys, yung pinakang pressure ko dito is yung once natamad din ako kasi may mga times talaga na nakakatamad gumawa ng vlog pero iniisip ko yung mga viewers ko. So that's why ako guys, ganado ako gumawa ng vlogs tuwing gumagawa talaga ako. Ibig sabihin guys, pagka gumawa ng vlog si DJMA, talagang gusto niya. Hindi dahil lang sa napipilitan siya. Kasi guys, ako hindi ko niloloko yung sarili ko na, for example, tinamad ako ng araw na to. Tapos parang ang pakiramdam ko hindi naman magiging maganda yung vlog ko. Hindi ko talaga siya ginagawa guys. Nakadepende po siya doon sa kondisyon ng utak ko. Sa kondisyon ko mismo guys, kung talagang willing ako gumawa ng vlog today. Pero kung talagang hindi ako willing guys, hindi talaga ako gagawa. So kumbaga guys, kaya tayo may upload ngayon kasi nga kahit papano is ganado tayo sa vlogging, which is hopefully kayo din guys, sana everyday motivated kayo, sana lagi kayong na-inspire sa mga vlogs natin, and hopefully lahat tayo ma-monetize na, or I mean kayo kasi ako monetize na ako. Hopefully kayo guys ma-monetize din kayo para maranasan nyo din naman kumita dito sa YouTube. Pero alam ko guys na may mga content creators naman na ginagawa lang na hobby or libangan ng YouTube, pero kung dyan kayo masaya, di okay, no? Pero syempre alam ko guys, darating yung time na magiging interesado kayo kung paano kayo mag-grow sa YouTube or paano nyo pwede ma-monetize yung channel nyo para kahit paano is makaranas din kayo ng sahod dito sa YouTube. At kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin today, especially about sa affiliate program, don't forget to subscribe our channel DJMA for more videos like this. At syempre guys, lagi natin tong hindi kinakalimutan yung ating malupet na shoutout sa mga solid viewers natin, sa mga nakaraang videos natin guys. Ayan, so mega love shoutout pala sa mga solid viewers natin. At syempre guys, lalong-lalo na hindi natin kakalimutan yung ating mga exclusive channel members na nagpa-member last month, and of course this month guys. So pwede pa kayong humabol dyan kung gusto nyo maranasan yung perks natin. So every end of the video guys, meron yan silang exposure sa ating mga videos na kung saan magiging malaking bagay yan sa kanila para kahit papano is mas makilala nyo sila kung sakali man nadalawin nyo yung mga channels na mga exclusive members natin. So yun lang naman guys, and kung sa tingin nyo guys medyo nabitin kayo sa YouTube tips, lalo na sa mga kaibigan nating OFW dyan na sumusubok dito sa YouTube guys, is pwede nyong panoodin itong vlog na nasa taas. Ayan guys, and of course guys, yung nasa baba is yung ating DJMA YouTube playlist or DJMA YouTube tips playlist na kung saan madami kayong matututunan dito, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat and hoping to see you sa ating next vlog, no? So God bless po sa ating lahat.